Isang mapagpalang umaga po. Batiin niyo nga po yung katabi niyo. Sabihin niyo, good morning! Good morning! Alright. So, napakaganda ng umaga natin. Wala tayo nung last Sunday. Hindi tayo nagkasama-sama nung last Sunday. Siguro kaya marami tayo ngayon. So anyway, na-miss po namin ang bawat isa. Na-miss niyo po ba bawat isa? Alright, so ngayong umaga ho, this Sunday, second Sunday natin ngayon, and tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you, brother. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, and excited ako kasi matagal-tagal tayo hindi po nagkita-kita eh. And alam ko, very busy yung iba. Busy po ba? Huwag daw pong busy. Pangit daw yung busy. Pag sinabi natin busy, hindi daw productive yun. Marami lang tayong pinagkakabalahan. Pero what we must say is that marami tayong importanteng bagay na ginawa. Amen? So, ngayon this morning, we will study the Word, and ang pag-aaralan natin, ang topic natin is about devotion. Devoted to Christ. So are we all truly devoted po sa ating pong Diyos, no? Ayan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. And makikita po natin yung ating word or scripture sa book po ng Romans, chapter 12. Kung meron po kayong mga book or meron kayong notes, you can take notes. Makikita po yan sa Romans 12, verse 1 to 2. So, 2 verse lang yung nilagay natin dyan. And marami na tayong lesson na matututunan dito, ano? So, sabi dito sa Romans 12, 1 to 2, therefore, I urge you, brother and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sabi po sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So sa Tagalog, kayo naman magbasa, Romans 12, 1 to 2, verse 1, 1 to 3, go! Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Verse 2, alright, 1 to 3, go! Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong pag-uwi ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ang magpuri sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. So tayo po yung panandalian ng mukat panalangin. Father God, we thank you for your words. Continue to open our hearts and open our minds. Maitanim ito sa aming mga puso at ito po yung mamunga sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. So this, actually alam nyo naman na yung background ng Romans, no? Sa mga hindi nakakaalam, sinulat po ito ng ating kapatid na si Paul, si Pablo, to encourage po yung church ng Roma or ng Romans, no? And nasa persecution siya nung mga time na sinulat niya po ito. And nakakatawa, no? Dahil ang kanyang goal or kahit na nasa loob siya ng kulungan is he's very devoted to Christ, no? And ang sabi ko dito sa kanyang salita, no, na doon sa mga sinulat ni Paul na hanggang sa huling hininga niya ginawa niyang i-devote yung sa kanyang sarili po sa Panginoon. And the question po is how we can devote ourselves to Christ, no? Paano ba tayo mag-devote or i-devote natin yung sarili natin sa Diyos? Siyempre, una, kailangan natin maintindihan the meaning of devoted.
Di ba merong kanta na, ano? Devoted to you. Di ba? So, hopelessly pa yun, di ba? So, tayo hopeful tayo na devoted tayo kay Lord, di ba? So, devoted in Latin, no, ang ibig sabihin nun yan is to vow. Okay? Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng devoted is fully dedicated. Okay? Sa Hebrew word, no? Hindi ko na lang nalagay. Nawala yung notes ko. Nawala yung notes ko dito sa Canva. But anyway, yun, yung ibig sabihin sa Hebrew is dedicated. In English translation, yung nakikita natin no, sa Google at kay Webster, ang meaning is to love or to give part of something greater than any or greater than the things na meron ka. So for example, the time that we have, no? Pag nagbigay tayo ng oras sa isang tao, okay, pag nagbigay tayo ng effort sa isang tao, no, is ang ibig sabihin nun is we are truly devoted dun sa tao na yun. Amen? Amen. So kung mayroon tayong partner, may asawa tayo at may mga anak, no, we are devoting ourselves to them by giving time sa kanila. Amen? So yun po yung ibig sabihin ng devote. And meron ba mo? Sige, dito na lang. Salamat aking may bahay. Ganito na. Yan. Ayan. So, like tayo, like. Okay. So, ngayon, no, the story of Jesus is the model po ng dedication or dedicated life. Si Jesus, nung pumunta dito sa lupa, ano pong ginawa? Nag-sacrifice. Nagbigay ng time. Nagbigay ng pagmamahal. Alam niyo ba yung story na yun? Siyempre, kilala niyo po ba si Jesus? Yes! Kilala niyo? Amen! Amen. Siyempre, di ba? So, tayo po, we are truly devoted po kay sa Lord, no? And as Jesus is also devoted po sa Diyos. That's why ang nangyari, sinend po ni Lord yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, no? And naging sakripisyo po siya sa atin. And yun po yung isang the best example po ng tinatawag na dedicated, no? Because dedicated si Jesus sa atin. Now, ang goal is maging hindi naman natin pwedeng gayahin si Kristo dahil si Kristo po ay walang katulad. Amen? Pero ang goal natin is siya yung model natin. Kaya nga, doon sa preaching niya or doon sa one of the teaching niya sa doon sa tawag dito, nung pinakain niya yung 5,000, di ba? Ang naman tuturo siya sa mga apostle. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sambahin ang ngalan mo. Di ba? So, nung time na yun, nagtuturo siya. No? Tapos, yung iba sinasabi nila na, kung talagang si Diyos, si Jesus Christ at ang Diyos sa langit, Diyos, no? Kung si Jesus Christ sa Diyos, bakit siya nanalangin sa Ama nung daw pinako siya sa krus? Di ba? Sabi niya, Ama, bakit mo hinayang mangyari ito sa akin? Ba't mo ako pinabayaan? Pero alam niyo ba na trivia is that kinukote lang ni Jesus Christ yung verse dun sa Psalms. Ano pala yun? It's a prophecy pala, no? Na yung sinabi na yun ni Jesus, I don't think it's Psalms or nasa Isaiah, no? Pero nung sinabi yun ni Jesus Christ, kinukote niya lang yung Bible verse na yun dun sa Old Testament. Na sinasabi niya, na, Ama, di ba? Ba't mo akong pinabayaan? No? Kinukote niya lang pala yung Bible verse na yun. Pero, again, bakit ginagawa yun ni Christ nung time na yun? It's because dahil siya yung role model natin. No? Sabi nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, the goal is to be also devoted to the Lord as Jesus do. No? At dahil siya yung example natin. But the question is, how can we be devoted to Christ, mga kapatid, no? Sabi dito, okay, number 1, we need to offer our body as a living sacrifice, holy, and what? Pleasing to God. So, sabi ni Paul,
kung tayo daw po ay tunay na mananampalataya, nakikiusap ako sa inyo. Sabi niya. Yun ang sabi niya sa 12 verse 1 eh. Nakikiusap si Pablo sa atin na kung tayo ay totoong mananampalataya, ang sabi niya sa verse 1, ialay ninyo ang inyong sarili. And the big challenge sa mga Kristiyano ngayon, hindi lang sa mga Kristiyano, kahit yung mga hindi Kristiyano, ang hirap po kayang ibigay yung sarili. Amen? Minsan nga nakakapanood ako sa TikTok yung, di ba, yung mag-girlfriend, mag-boyfriend, naglalakad sa daan, tapos biglang may hinabol ng aso. Sa ginawa ng lalaki, hindi ko yung babae. So natakot. Aso, tumakbo rin yung lalaki, di ba? Kasi, I mean, alam mo yun, nature ng tao yun, na meron tayong tinatawag na survival instinct na kailangan natin isave muna yung sarili natin, which is totoo, tama naman yun. We cannot save others, no, by not, if we are not saved, no? So, ang point is, hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginawa ni Jesus Christ. Amen? Na inialay niya yung sarili niya ng kabayaran sa kung ano man yung dapat sana sa atin manggali or sa atin mangyari. Ano? No, ngayon, ang sabi ni Paul, ito yung challenge niya sa atin, no? I urge you, sabi niya, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog. You know, yung naalala ko yung story ni Abraham nung pinangakuan siya ni Lord na magkakaanak siya at the age of 85 pinangakuan siya. Nanganak ng asawa niya, 95 na po si Abraham that time, no? So, would you imagine, ang tagal niyang hinintay yung anak na yun with Sarai, with Sarah, and ang nangyari, hiningi lang ni Lord. Sabi ni Lord, ialay mo. Diba? So, pinapasan niya ng kahoy yung anak hanggang doon sa bundok. And actually, it's the illustration ng nangyari kay Jesus Christ Yung hindi nangyari kay Isaac, yun yung ginawa ni Jesus Christ. So si Isaac is anak ni Abraham, tama? Si Jesus is anak ng Diyos. Siya yung pumasan dun sa kahoy na panggatong, which is kay Christ, kahoy naman na cross na pinagpakuhan niya. So, nung inalay ni Abraham yun, grabe, no? Yung emotion na yun, talagang nakakaiyak kasi nga, inalay niya si Isaac without knowing na challenge pala yun ni Lord sa kanya. Pero ganun na lang yung pagsunod ni Abraham sa kanila, ay sa Diyos, no? That's why pinagpala si Abraham po, no? Sabi dun sa Genesis na lahat yung kanyang lahi si Abraham, no? Mula kay Isaac hanggang sa mga nung time na yon, no? Nung hanggang sa atin, no, ng mga descendant ni Jesus Christ is pagpapalain ng Diyos. At hanggang ngayon meron yung pangako na yun, ano? Bakit? Dahil He is willing to sacrifice not only His life but also yung buhay ng kanyang mahal na anak. Bakit? Kasi kaya nasasabi ito ni Pablo, it's because he understand na wala tayong pagmamayari. Tatanungin ko po kayo, may pagmamayari ba kayo? Pag namatay ba kayo, madadala niyo yung gamit niyo sa bahay niyo? Wala, lahat yan, hiram. Pag namatay tayo, pag namatay ang isang tao, di ba nilalagay doon yung mga gamit sa ibabaw ng kataon? Okay? Na sinasabi gamit yun ng memorabilia nung yumahon. Pero, ako, nasasayangan ako sa cellphone mamaya biglang nag-text yun, di ba? So, nakakatakot, di ba? Pero, pag gano'n na, wala na, no? Napunta na, judgment agad Pag nawala tayo sa physical, pag nawala tayo sa physical na katawan natin, it's biglang, instantly, no? Judgment agad yun. But the thing is that wala po tayong pagmamayari ni isang kong duling. Sabi nga ni Job, ako'y hubad na dumating dito sa lupa, hubad din akong babalik sa'yo. Diba? So wala tayong may pagmamalaki. That's why, nasasabi ni Pablo that we must offer our life as a living sacrifice, hindi lang po yung buhay. Even the physical. Bakit sinabi bodies? Bakit ko sinabi yung katawan natin? Kasi walang ibang inisip ang tao kung hindi puro na lang, puro na lang sarili.
Kanina, bago tayo pumunta sa church, anong inisip natin? Anong susuotin natin? Sa harap tayo sa salamin, ano bang itsura natin? Hindi ko naman sinasabing wag na tayong mag-ayos. Hindi ko sinasabing wag na nating effortan yung sarili natin. Kasi actually, it's also biblical. Naalagaan natin yung sarili natin because this is the temple of God. Diba? But the thing is that may mga instances na hindi natin kayang bitawan yung sarili natin. May mga bagay sa buhay natin na feeling natin pagmamayari natin. Amen? Na para bang we are very entitled as if tayo yung nag-create ng bagay na yun. Lalo na yung buhay natin. No? And we need to understand na wala tayo talagang ambag sa buhay na to. May choice tayo, yes. That's why sabi ni Paul, nakikiusap siya. Ialay natin ang buhay natin kasi we have an option. But we don't have anything, mga kapatid. Wala tayong pagmamayari. No? Now, aside sa living sacrifice na sarili natin, no, na buhay natin, we need also to offer our body as holy. When we say holy, pag sinabi po natin holy, ano po yan? Para ho sa Diyos yan. Kanina, bago kami punta dito sa church, no, galing kami ng Aurora, sa sasakyan, nagpe-play kami ng concert ni Chris Tomlin, no? And sabi ni Chris Tomlin, yung kanta niya na Holy Forever, yun daw po ang kakantahin natin pagdating natin sa langit. Kasi nasa Bible yun eh. Holy forever, di ba? Tapos sabi niya, yung holy daw na word, walang pwedeng gumamit nun aside sa Diyos. Kasi ang Diyos lang ang holy. Ang Diyos lang po ang banal. Ang Diyos lang ang walang bahid karumihan. Pero anong sabi ni Paul? Ang sabi ni Paul, i-offer natin yung katawan natin as if it is holy. Ibig sabihin, hindi naman tayo holy eh. Amen? Yung katawan natin, hindi holy yan eh. Actually, punong-puno nga tayo ng kasalanan eh. Pero how come, Paul says, sinabi ni Paul, na ialay mo as holy. Okay? Para sa Diyos. It's because, dahil mahirap siyang gawin, or dahil tayo po ay holy, kapag inalay natin to sa Diyos, ng buong puso, nagiging banal tayo. Amen? Pag natutunan natin ialay ito sa Panginoon, no? Pag inamin natin sa sarili natin na hindi tayo huli, ang Diyos ang gumagawa nun. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo nagiging karapat-dapat sa harapan niya. And at the same time, it also says that holy and pleasing to God. Anong ibig sabihin nun? Kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Now, ang tanong is that are we truly pleasing to God? Yung mga ginagawa ba natin sa sarili natin, sa buhay natin, is evidence na is it pleasing to God? Come to think of it, isipin natin po mga kapatid, no? Yung mga bagay na ginagawa natin kahapon, nung isang araw, nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, hindi natin maiwasan, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. But the thing is that, hindi ito mangyayari talaga eh. Never sa tanan ng buhay ng tao na tayo po ay papantay sa pamantayan ng Diyos. Ang sabi sa Romans 8, no? If I'm not mistaken, ang sabi dyan is, walang kahit na sinong pumantay sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. So, walang dapat tawaging banal, hindi tayo nakakalugod talaga sa Panginoon. Pero ang tanong is, paano natin gagawin to? By simply trying. Okay, sabihin nyo nga po, try. Susubukan natin, ano? At dahil yun ang nais ng Diyos. So when we say body, it's physical, no? And what we can do for Him within this body, no? Ano pa yung mga bagay na pwede natin gawin, no? Sa pamamagitan ng katawan na to, no? Ano ba yung mga bagay, when we say physical body, it's the things na, or physical things, di ba, ng mga teacher? Ano yung mga teacher natin dito? Ang dami natin teacher dito. No? So, pag sinabi natin physical, yan yung nahawakan mo, nakikita mo, yun yung naapektuhan niya, yung five senses natin sa katawan. Amen? Sa physical natin ng katawan. Now,
is our resources, yung bang mga bagay na resource natin. No? For example, yung atin po bang pera is physical? Amen. Hindi naman spiritual ang pera. Tama? Yung atin upang mga sasakyan, it's a physical thing. Amen? Yung pagkain natin, it's a physical thing. Yung damit natin, no? It's a physical. So, eto daw mga bagay na to, okay, is actually a physical thing. And just like Paul says, we must offer this to the Lord as holy and acceptable to God. So, yung mga bagay na yun, na binigay ng Diyos sa atin, no, na mga bagay, are we truly offering this or using it as to glorify God, no? Yan ang tanong natin sa sarili natin. Ano pa? Yung mga mahal natin sa buhay. Minsan ang hirap katulad nga nung sinasabi ko, si Abraham, ang hirap nun, no? Inalay yung anak niya. Kumari kayo, tanungin ko kayo sa mga may anak dito, kaya niyong i-offer? Hindi. Di ba? Aminin natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero, dito, when we talk about physical, kasama pati yun kasi physical yun Mga mahal natin sa buhay, di ba? And also, hindi lang yun, pati yung mga bagay na ina-act natin dito sa lupa, no? Yung mga karunungan na meron tayo, no? And most especially, yung ating pong oras. Kasi, walang silbi yung katawan, no? Sige, ialay mo nga yung katawan as living sacrifice kung patay na. Kaya nga siya tinawag na living Hanggat buhay ka, kailangan mong i-offer. Paulit-ulit yung sarili mo. Kailangan mong i-offer yung sarili mo sa Diyos, no? As a living sacrifice. Now, anong basihan ng isang tao? Makinig po mabuti, no? Ano po yung basihan ng isang tao? Anong basihan natin ng mga tao na ang isang tao ay buhay? Humihinga. Pero may isa pang meaning yan, or meron pang isang basihan, no? Na lahat kayo will agree kapag may oras ka pa. Kasi kapag wala ka ng time sa mundo, patay ka na. Amen? Amen. So, dahil may oras ka pa na na-experience sa mundong ito, it means, buhay ka pa. And dahil yun yung basihan kung bakit you are living in this world, kailangan daw matutunan din natin how to offer our time. Amen? Amen. Now, minsan, we offer those things, yung ating resources, yung mga mahal natin sa buhay, no? Yung mga activities natin, no? In-offer natin to sa Diyos, pati oras natin, in-offer natin, hindi siya fully, sabi dyan, holy and pleasing. Ibig sabihin yan, full-heartedly. Hindi natin yun na o-offer ng totoo sa Diyos. Minsan, nahahati yung, alam mo yung ating isip, nahahati na, pupunta ba ako sa church? Parang next Sunday na lang. Diba? Next Sunday na lang ba? May bubulong sa kabila. Next Sunday na lang. Hindi naman naubos yung Sunday. Doon sa kabila may bubulong naman na, hala ka, absent ka man lang. Alam mo na, excuse mo, nagpanunod ka one tip, sabaling excuse di ba? So, may mga ganun tayo Amen? Okay, so nagtatalo yan nagtatalo, no? Minsan, meron ding, may mga activities na kailangan nating gawin, no? Hindi na lang, kailangan mong mag-pray kapag umaga. Sino po sa inyo ang nagpe-pray every morning? Say amen. 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 Okay. And bago matulog, Amen. amen. Ang sabi, pray without ceasing. Dapat huwag kang hihintong manalangin kahit daw patulog ka, pagising mo, tatawid ka ng daan. Dapat walang tigil yun. Okay? Nagpe-pray tayo. But the question is, okay? Minsan, natatalo tayo ng kaaway May bumubulong-bulong pa. Di ba? O kaya minsan, nagpe-pray tayo, yung lagi kong example, paggabi na, okay, manakahiga ka na, huwag kayong magpe-pray ng nakahiga po, mga kapatid, no? Kasi pag nag-pray kayong nakahiga, ay nako, yung amen nun, urok. Mag-urok diba? So, na lang nasabi, no? Lord, thank you for this day. Ang dami.
Diba? Wala na. So, nakatulog na, di ba? So, we need to offer our body. When we talk about body, it's a physical resources, a person, okay? Yung mga tao na mahal natin sa buhay, paano natin i-offer yun? By simply saying to God, the Lord, bahala ka na sa kanila, hindi namin mawin. Di ba? Hindi namin matawag sa church, ikaw na bahalang magtawag sa kanila, di ba? So, even the time, no, meron tayong oras, i-google po natin sa ating Diyos. Now, talking about time, mga kapatid, no? Paano tayo nakikipag-usap sa ating Diyos? Is it only by prayer? And alam niyo kung bakit devoted to Christ ang title ng ating topic for this morning. It's because nakalimutan na rin ng mga Kristiyano kung paano mag-devotion. Fasting. Amen? Paano nagde-devotion ng isang tao or ang isang Kristiyano? Sa amin, sa practice, no? Minsan nakakalimutan namin mag-devotion, minsan may nagpapaalala. Pero this is the reminder na tayo as a Christian, we need to spend time, number one, studying the Word. Knowing the promises, no? Keeping the promise of God. Kaya paano mo malalaman yung mga pangako ng Diyos kung tayo mismo di natin alam? Amen? So, yun yung time. Kailangan natin ng fully devoted time sa Panginoon, sa Diyos. And alam nyo, may mga bonus yan mamaya, no? Pag naintindihan natin. Ano pa ang dapat natin gawin? To be devoted to Christ. Sabi diyan, do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong umayon sa alon ng mga makamundong bagay or ng mundo na to. Hindi lang makamundo, pati itong buong mundo, no? Bakit? Ang dami pong mga nangyayari ngayon sa mundo natin na hindi natin maintindihan. At kung tayo po ay susunod or tayo ay magko-conform dun sa pattern ng mundo na yon, alam niyo po, may stress lang tayo. That's the number one thing. Imagine nyo, kakaisip, kumari, hindi naman sa sinasabi kung huwag tayong mabahala. Pero, if we will keep on listening sa news ngayon, okay? News is part of the world, amen? Yes. Kung kayo'y patuloy na makikinig sa mga balita, matatakot lang kayo. Imagine nyo, dami na malabas yun, lindol, ganito. Pag Kristiyano ka, kahit mabagsakan ka ng bato, hindi ka natatakot. Bakit? Kasi lahat ng tao mamamatay. Amen? At, hindi natin kailangan matakot at hindi natin kailangan alam niyo yung magpakadalubhasa sa mundo. Lahat po tayo dito, amateur. Sabihin nyo nga, lahat tayo first-timer. May kilala na ba kayo, namatay, nabuhay ulit? Bumalik dito, tapos kaibigan mo ulit? Wala! First-timer lahat. Amen? So, huwag tayong mag-conform sa pattern ng mundo na to. Instead, ibaling natin yung attention natin, reading and reading the Word of God. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Now, sasabihin ng iba, Brother Christian, wala man akong Bible. May Bible man ako, hindi ko mamabasa sa Word. May Bible man ako, busy kami, ganyan. So, eto, ganito gawin mo, simple lang. Every night, ang gawin mo lang, pagbasa ka at least 5 sentences, mag-note ka sa notebook mo, i-note mo sa cellphone mo, total yung cellphone mo naman, para bang nakamagnet na sa sarili mo, para bang maiwan na lahat, pati asawa mo, wag lang cellphone mo. Di ba? So, Hindi lang asawa, boyfriend. o pati boyfriend, no? Naiwan na lahat, no? Wag lang ang cellphone, kasi maiwan mo man yung boyfriend mo, girlfriend mo, at least may communication kayong dalawa. Di ba? So, ang point ko is, dahil nandiyan na yung cellphone mo, sabi kanina, offer what? The bodies, no? And part of your body, since ito, nakamagnet na sa katawan mo, at ginagamit mo naman, it's a part of your body, amen? Use it! Amen? O dilagyan mo ng Bible verse yung notes mo. Lagyan mo downloadan mo ng online Bible, yan. Okay?
So, gamitin mo yun. Ano pa? May mga Bible study. Okay? Na minsan din namin hindi namin na-initiate, pero Lord, give us, no, anyway, hindi natin pwedeng hingin kay Lord yun. Sa atin yung choice na yun, no? So, may mga Bible study tayo, mag-join kayo. Okay, ano pa? May physical Bible study, may online Bible study, meron pa tayong, ano pa ba? Ang dami nating activities. May practice po dito sa church every Saturday. Nangyayari yung practice dito. Alam niyo po, ganito nangyayari sa amin. Okay? Magpa-practice kami, bago yung ipapakanta ng song leader, lahat kami nakatutok, no? Bibili pa kami ng merienda namin. Siyempre. Tapos, maglilinis pa po kami. Okay? Maglilinis pa kami. What if ganito ho gawin nyo? Okay? Kung wala naman ho kayong gagawin, what if lang naman, kung wala kayong gagawin. In your spare time, kapag Saturday, samahan nyo kami dito. Pwede ko kayong kahit magwalis man lang yung iba, magalis lang ng upuan. It's also the fellowship na rin. And at the same time, it's your part as a Christian that you are offering your physical body to God. Amen? Palamahan natin ng Diyos. Diba? Hindi ko po kayo pinapatamaan. Ayan, nakapikit na ako, ha? Wala akong tingin-tingin. Hindi ko kayo pinapatamaan yung katabi mo. Kaya sabihin mo, mag-join ka na. Sabihin mo, mag-join ka na. Diba? Diba? Sumama ka sa amin. Oh, hindi lang yon. Okay? Even, minsan, nire-require nila na, or hindi naman nire-require, no? Ini-invite nila tayo sa main kasi walang Sunday service ng Sunday dito, no? Pumupunta tayo doon every first Sunday of the month. Pero mamaya, we will have a meeting, baka pwede tayong mag-request na mag-Sunday service dito ng hapon. Pero kung i-request natin yung Sunday service ng hapon dito, at least kahit papano, try natin pumunta doon. Nakukuha niyo po yung idea na yun? Amen? Because it's also spending time or offering our time to God. So, ang dami niyan, no? Ngayon, kapag tayo, ulitin ko, pag tayo po ay bumase sa ikot ng mundo, okay? Pag tayo bumase sa ikot ng mundo, it's either maligaw tayo or tayo ay mahuli. At the same time, hindi po ibig sabihin na updated ka sa news is nauuna ka na rin, no? In your faith. Hindi po ganun. Sometimes, it delayed, no? Bakit? Kasi ang dami nyo nakikita ang mga kung ano-ano dun eh. Pero kung kayo ay fully anchored sa magandang balita, di ba? Kaya kung kayo nanonood ng mga, sabi ko nga, mga bali-balita dyan, bad news lahat yun. Wala pa akong narinig na balita sa TV na, wala pa akong narinig na news, television, or ano pang dito? Na televised na news channel na mas marami ang good news. Meron ba kayong alam? Sige, sabihin niyo sa akin, manonood din ako. Wala pa! Lahat na lang. Ayun, kay PBBM. In-appoint na po si Ombudsman. Yung iba, ganit na ganit. Bakit wala pang nakukulong? Bakit wala pang ganito? Bakit wala pang ang dami nating reklamo, mga kaibigan, kapag ang pinag-uusapan natin is pattern of this world. Minsan, mas kabisado pa natin yung balita kaysa sa Bible verse. Amen? Tanungin mo anong life verse? John 3:16. Ilang taon ng Kristiyano? Hindi sa ginajudge natin. But the thing is that nagagawa nating mag-explore ng ibang bagay, mag-invest sa ibang bagay, mag-invest ng time natin sa ganun. What if invest natin yan sa Diyos? Amen? What if mag-devote tayo as in fully devoted to Christ, di ba? So, amazing things will happen, mga kapatid, mga kailaw, no? Another one is that we must be transformed by renewing of our mind. Ang sabi dito sa Tagalog version, no? King James Version. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan,
verse 2, sorry. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan nito, kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, let us renew our mind through Jesus Christ. Doon sa NIV version or doon sa magandang balita Biblia, ang sabi doon is hayaan ng Diyos, hayaan natin ang Diyos na baguhin ang ating pag-iisip. So, it's the change of the mindset. Now, paano nagbabago ang mindset ng isang tao? Paano ba nagbabago ang mindset ng isang tao? By simply changing kung ano yung finifeed natin dun sa utak natin. Amen? Ngayon, when we say Christ changing our mindset, ibig sabihin nun, nililet natin na yung information ni Jesus Christ is pumasok sa ating pag-iisip at yun po yung magbago ng ating pag-iisip. And in that scenario, no, kapag tayo po ay fully nabago ng Diyos, no, in terms of our mind, pag nabago ng Diyos ang ating pag-iisip, ano naman yung ating, ano po yung ating matatanggap, no? Mga kailaw. So, this is the fruit of renewing our mind through Christ. Ito daw po yung ating matatanggap. No? Number 1, we will understand God's will. So, maiintindihan natin kung ano yung mga nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kapag tayo po ay isang ganap na isang Kristiyano at tayo ay devoted, ano yung another term sa Tagalog kasi nun ang tawag, deboto eh. Alam niyo sa ibang churches, yung yung mga deboto na tinatawag? Tayo rin, deboto tayo eh. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, sila, mas active sila. Naiintindihan nila yung pagiging deboto nila. Imagine mo, kahit maghilaan sila ng lupi, di ba? Grabe yung devotion nila. And that's why tayo, ganun din. No? Maging devoted tayo sa Lord. Now, sabi dito sa Romans 12:1, okay, ipamanhid ko sa inyo yung iarap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya niyong katampatang pagsamba. Verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Sabi dyan. So if we truly devoted ourselves to the Lord, no? We give ourselves to Christ, at tayo po inaling at in-offer natin to as living and sacrifice to the Lord. Kasama na dyan yung changing and renewing our mind. We will understand. Nagulat. Hindi po ako nagkakape, no? So, we will understand God's will. Maiintindihan po natin ang kalooban ng Diyos. Now, meron ba dito, no? At tatanungin ko kayo, pero hindi nyo kailangan sumagot, no? Sometimes, nalilito tayo kung ano ba yung nais natin sa buhay natin. Amen? Minsan din natin alam eh. Sabi ni Jade kanina, ni Brother Jade, dun sa testimonial niya, yan yung testimonial niya, na hindi niya pa alam daw dati na may ganun pala. Hindi niya alam na mapupunta siya sa pagiging teacher. Hindi niya alam na dun siya pupunta. And halos lahat ng nandito, if I ask, no? Or if I'm correct, ganun lang nangyari. Minsan hindi natin alam ba't tayo napunta sa ganitong antas ng buhay natin eh. Amen? And just like Brother Jay, ako po nung nag-aaral ako, suki ako ng guidance counselor. Minsan, lagi ako nasa principal's office. Ang nagpapa-principal sa akin is hindi estudyante, teacher mismo. Totoo yun. And alam niyo ba yung isang teacher na yun, yung anak niya, sa awa po ng Diyos, naging student ko and at the same time, na-disciple ko yung bata niya. Pero ang point is nung una, ayaw maniwala nung nanay niya sa akin. Kasi halos tinakbo yung nanay niya sa ospital na high blood. Dahil sa kagagawa ko. Imagine mo di ba dati wala naman kong mga rules sa DepEd na bawal mambato ng
ano to? Eraser, ganyan, di ba? Kaya matitino ang mga estudyante noon kaysa ngayon. Sa totoo lang. Dati pwede. Imagine mo, binato ako, ano, kasi natutulog ako eh. Binato ko nung nanay noon, yung teacher na. Nagulat po ako, alam yung ginawa ko, binalik ko sa kanya. Binalik ko, totoo yun. High school ako noon. Alam mo, hinila-hila ako nung teacher. Dinala ako doon sa principal office. Pagdating doon sa principal's office, hindi niya alam, lola ko yung principal's office, hindi ko lang pinagmamalaki. Nung nakita ko nung lola ko, ano ginawa ko? Sabi ko, binato ko na eh. Binalik ko. Sabi ko, binato ko na yung eraser, binalik ko. Diyan ka na muna, baka sabihin nila kinukonsinti kita. Natulog ako sa principal's office. Diba? So, ang yabang ko pa eh. Ang yabang ko pa sa part na yun. No? Pero hindi ko maintindihan kung anong gusto ko. Alam nyo nung after that second year ako nun, nung third year high school na ako, wala pa rin akong plano sa buhay. Wala akong gustong course. Pag tinanong nila ako, puro pabalagbag ang sagot ko. Anong gusto mong course? Of course. O, diba? So, ano kukunin mo pag nag-college ka? Baon. So, mga ganun ang sagot ko. Hanggang sa nag-enroll ako, wala na akong course na makuha, puno-puno na lahat. Napunta ako sa public administration. Di ko alam ba't ako napunta dito, ba't puro issue ng batas? Bakit puro politiko yung pinag-aaralan namin? So, alam niyo yun, then suddenly, napunta ako sa pagiging public servant sa SK, tapos nag-stop ako ng pag-aaral, tapos napunta ako sa negosyo, tapos napunta ako sa, ngayon nasa coaching industry kami. So parang, ngayon naiintindihan ko na eh. Sabi ko, kaya pala pinarana sa akin yung maging matigas ang ulo ko, kaya pala ang kulit-kulit ko nung mga time na yun. Kasi ngayon, ang mga ina-handle kong kabataan, ang titigas din minsan ng ulo, diba? Ano yung naiintindihan? Ganyan talaga. Diba? Okay, so, I mean, maiintindihan natin eh, mga kapatid eh, kung bakit nangyayari sa atin yung bagay na yun. If we fully devoted to Christ. Amen? Pero pag wala kang Kristo, may stress ka. Mauuwi ka sa depression. Makakalbo ka. Makaka-wrinkles ka. Kakaisip. Kakakunod doon. Diba? Kakatingala. Minsan pagkakamalang ka pa na lang nasisira nga ng bait. Bakit? Kasi binagalang ng ganyan. Hindi mo naiintindihan yung nangyayari eh. Pero kapag may Kristo ka sa buhay, naiintindihan mo. Amen? Amen. Una pa lang ang isang technique, no? Para lagi mong maalala na maintindihan lahat ng bagay sa Diyos. Alalahanin mo lang yung Bible verse na Romans 8:28. Everything works together for good. Lahat ng bagay na nangyayari ay para sa ikabubuti ng bawat isa na Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. Amen? Amen. Isa pa, no? If we devote our life to God, no? We will test and approve His goodwill. Sabi dito, no, sa Tagalog, we will, what? Sorry, wala. Ayan. So, verse 2, kundi mag-iba kayo sa pamagitan pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya sa Diyos. No? Ibig sabihin ng mabuti, malalaman natin yung mga mabubuting gawa. Madidistinguish natin kung okay ba to? Pangit ba to? Meron ba tong magiging epekto negative sa sarili natin? Or eto ba negative? Maglalayo ba sa atin to sa Diyos? Makakasama ba to sa atin? Amen? Minsan may mga bagay tayong nadidesisyonan sa buhay natin na hindi natin alam, nakakasama na pala sa atin. By simply, number one, no? Kung hindi natin pag-aaralan ng Bible, we will not understand na sabi nga, do not conform to the world. Mag-start ako sa food since minsan nasa coaching kami minsan ng physical wellness. Kung pag-uusapan natin yung pagkain, now I tell you, tatanungin ko kayo, nadidistinguish nyo ba kung ano yung masama at yung mabuting pagkain sa panahon natin ngayon? Hindi. Gusto nyo minsan matamis na lang lagi. Gusto nyo minsan yung tubig nyo bumubula, kulay brown, dark brown, na nag-iitim na gumuguhit na malamig. Diba? Hello? Hello?
Hello? Hindi ka na makakain kung walang kulay dark. Alam niyo yun? Pero, alam niyo pag tayo, kung tatanungin niyo karamihan sa yung mga naunang mga pastor, humingi kayo ng tips sa kanila, tanungin niyo, ako ganun po ako eh. Kung meron man akong isang pinagpapasalamat na regalo ng Diyos, kapal ng mukha, at saka mahilig ako magtanong. Tinatanong ko yung mga pastor, Pastor, ano mga gagawin ma-advise mo sa akin? Minsan tinatanong ko si Pastor Errol, Pastor, ba't kaya mo mag-basketball ng ganyan? Takbo-takbo kayo, ganyan. Tapos laging sagot ni Pastor Errol, minsan hindi ako nagumagahan. Nagda-diet ako, nanonood ngayon. Nagda-diet ako. Pero minsan, hindi ko rin mapigilan, ganyan siya. Pero babawiin ko na naman sa diet. So, since 20s pa lang ako, alam mo, namumulat na ako sa ganun. Bakit? Kasi bakit ko natututunan yung mga ganung bagay? Kasi, hindi ko hinahayaan na palibutan ako ng mga tao na walang knowledge pagdating sa ganun. At nasa Bible lahat yan eh. On the first place, ba't nilagay ng Diyos si Eva at Adan sa gitna ng hardin ng Eden? Tapos sabi, kainin mo lahat ng bunga ng prutas na yan. Tanong ko kayo, kailan pa kayo kumain ng prutas? Kahapon. Alam niyo ba kung ilan ang kailangan kainin ng tao na prutas? O teacher ko yung iba dito, sabi, go, glow, glow. First serving, 12 servings. Dapat. Ngayon, ang isang servings ganito. Ang kinakain lang natin minsan ng prutas, mansanas. Minsan 2 times a year pa. New Year, tsaka Pasko. May pangatlo kapag may sakit na. Nakuha yung bite! So, nawawala tayo sa pag-iisip ng tama kapag wala tayong pag di natin dinedevote yung sarili natin sa Lord. Pero I tell you, kapag natutunan nun natin i-devote yung sarili natin sa Panginoon, ibigay, mag-devotion tayo talaga sa Diyos natin, no? Igagay niya tayo sa mga goods will sa mga nararapat na gawin natin Amen? Malalaman natin, masama ba to? Mabuti ba to? Minsan magkakasama kami dito sa church, lagi ako yung siguro sabi nila, kontrabida ako lagi. Kung merienda pa lang, lagi ako kumukuha. Huwag yan. Huwag kayo magkape. Huwag tayo mag-soft drinks. Pero hindi. Kailangan natin yan maintindihan. Amen? Next is we will test and approve what is pleasing. Kung ano yung nakakapag-please sa Panginoon, ano yung kalugod-lugod na yun. Kasi we are in line with the Word of God. Okay? Kung babasahin niyo po I encourage you, basahin niyo yung Romans 12 na yan, yung buong chapter. Napakaganda ng mga sinabi ni Paul dyan. Ang dami niyang sinabi dyan na iwasan niyo. Meron pa siyang sinabi dyan na, sabi niya, kung paano magmahal sa kapwa. Sabi, kapag kinurse ka daw, i-bless mo. Kaya niyo ba yun? So yun kasi yung kalugod-lugod sa Diyos Pero ang hirap, di ba? O kung nakita ko yung kaaway ko nung high school, nagagalit pa rin ako Imagine mo, sinapak ako nung high school. Nakatalikod ako, sinapak ako, lang kalaban-laban. Tapos yung umawat sa akin, kampi na, nung umawat, nakatalikod siya dun sa, hindi din nasusuntok pa rin ako hanggang ngayon pag bad trip ko Tapos naaalala ko na lang na, hindi pala dapat yun. Hindi pala siya kalugod-lugod sa Diyos. Kapag wala tayong Diyos, hindi natin maiisip yung ganung mga bagay na mag-sorry sa Lord. Amen? Magagalit ka na lang palagi. Mabubwisit na lang tayo palagi. At yun yung sinasabi ko na nakakatanda. Ang nakakatanda ko is hindi edad. Makinig ko kayo mabuti. Hindi edad, hindi age ang nakakatanda. Ang nakakatanda po is yung paggawa natin ng hindi kalugod-lugod at paggawa ng mga hindi magaganda sa Diyos at sa sarili natin. Amen? Amen. Amen. Now next, we will test and approve what is His perfect will. Kung ano yung perfect will ng Diyos. Now, wala pa pong nakaka-experience ng kahit isa sa atin ng perfect will dito sa lupa. Kasi ang perfect will is papunta tayo sa langit. Amen? Pero dito sa lupa, wala pa. Bakit? It's still a process. Hanggat buhay tayo, hanggat may oras tayo sa mundong ito, may mga bago tayong mararanasan. Ang dapat nating
isipin at i-mindset, yung mga bago dapat na yon is bagay na kalugod-lugod sa Diyos na maranasan natin. Amen? For example, breakthrough. Breakthrough sa financial natin. Kung problema tayo sa kapera natin, di ba? Sa kaperahan, sa bulsa natin, we must understand na may perfect will si Lord pagdating dyan. Na makakaalpas tayo dyan. Okay? Pero dito, hindi na alam kung saan magtatago kapag nandyan na si Judith. Kilala niyo si Judith? Si Juna. Kilala niyo si Juna? Juna ngayon, no? Kapag Juna, di ba, hindi mo alam kung saan pupunta. Di ba, sa to? Ibagang man i-check mo. Ibagang man kinisuki nga awan. Awana, nagsakit yung ulok mo na. O katurog. Wala daw, pero sakit ang ulo, di ba? So, anyway, malalaman natin yung perfect will ng Diyos if we dedicate ourselves to God. Amen? Amen! Amen. So ngayon, lahat ng sinabi natin, no? Lahat ng sinabi natin is the key for us to be devoted to Christ. Nandun yung sinabi kanina that, balik ko lang, ang sabi doon kanina is that we must what? Offer our body as living sacrifice, holy and pleasing to God. The next one is to do not conform to the pattern of this world, no? And the next is be transformed by renewing our mind. At eto po yung mangyayari sa atin. Amen? Yan po yung magiging bunga ng renewed mind natin at ang ating devotion sa ating pong Panginoon. That's why this morning, ang challenge po sa atin ng Panginoon ngayon is ano yung mga bagay na gagawin natin for us to experience breakthrough sa buhay natin. And masabi natin na we are devoting ourselves to Christ. Ano yung mga yun? Kayo lang nakakaalam nun. Kayo lang nakakaalam kung ano yung mga dapat yung isakripisyo sa Panginoon, kung ano yung mga dapat yung ialay sa Panginoon. No? Kayo lang ang merong alam nun. No? At hindi natin po yun kailangan sabihin sa tao. Between the Lord and us, tayo po ang makapag-usap sa Diyos.